at ganun siya kasakit sa ulo pag ikaw yung negosyanteng yung pang buffer mo, emergency fund mo, magpagkaletse-letse man inawala, grabe talaga. Ako, experience na ko yan. Yo, what's up? Kumusta kayo dyan? Kumusta yung business natin? Good morning. Time check natin ay 10:55 na ng morning. So, kagabi, galing tayo sa isang seminar, tax seminar. At napakadami nating natutunan no, na hindi tayo dapat ganito, hindi tayo dapat ganito. Pero hindi yan yung topic natin ngayon. Kagabi, dumating kami late na mga 9 yata, o 9 p.m. Tapos, ngayon naman, aga na to, morning na to, pupunta tayo ng Kidapawan branch. Ikot-ikot tayo at check natin kung ano yung mga kailangan, paano natin palakasin yung business natin. So, update sa ating challenge. 6 months challenge natin na magbukas ng isa pang branch. Magdagdag ng isa pang branch. So, ang nangyari, 2 araw pa lang na nag-vlog tayo ng gano'n, na magbukas tayo ng isa pang branch. Challenge natin, may magandang good news, pero meron ding hindi magandang good news. Hindi magandang good news. Basta. Ang good news ay kaninang umaga. Kwento ko na lang sa inyo. Kaninang umaga, habang nag-scroll ako, nagtingin ako ng upload ko, nag-edit, tapos check ko sa Facebook, may nakita akong post ng Pour Assume. Magandang good news, no? Pour Assume siya na salon. Tapos, actually, ang totoo nito is nakita ko na tong post na to, Pour Assume siya last year pa. So, mga bandang September yata or October. So, panahon yon is wala akong pera. Di ba? So, nakita ko lang. Tapos, ito palang salon na to is kilala din. May branch to sa Davao na marami yata, 3 or 4. So, mga matagal na to sila sa salon talaga. Kanina, nakita ko, nag-post ako, sakto. Hindi siya sinasadya kasi pag-scroll ko lang ganun, saktong nakita ko yung post na yon na nagsasabing, Pour Assume yung salon. So, Pour Assume yung salon, yan yung good news. Kasi maaari tayong makapag-branch ngayon nang hindi aabot ng 6 months. Akalaan nyo, 2 days pa lang. 2 days pa lang. Maaari ka nang makapag-kukuha ng another branch. Pero ang problema ito. May nakita na kaming salon. Tapos, bukas, pupuntahan namin, titingnan namin yung pwesto, yung area, yung location. Kasi, ayon sa may-ari, malakas daw yung salon at kaya na niyang tumakbo, kaya niyang umikot, kaya niyang basta kaya niyang mag-handle, magbayad ng bill, sarili niya, kaya niya na. So, ang problema natin ngayon, play ano? So, ito, baon kaming kape kasi kakaping kami sa daan. So, on ko lang yung aircon. What? Bye na daw, bye. Bye, Natalie. Scarlett. Bye, Scarlett. Tindira. So, palis na kami. Punta kami ng Kidapawan branch. Bye! Bye, si Scarlett. Ayan si Scarlett at si Natalie. Bye, vlog! Yo, what's up? Sige na. Alis na kami. So, ngayon, tuloy natin yung kwentuhan. Mag-hi ka muna. Kasi, Hi! Good morning, everyone! Post mo muna, babe. Pwede man niya ma-post. Lain kay kugnaw ko. So, ayaw niya daw, guys. So, atras lang ako. Tapos tuloy natin yung kwentuhan natin mamaya. Ayaw kasi napuputol-putol yung kwento ko mawawala ako mamaya. Ganyan yung view namin dito. Medyo madilim. Ayan. Ang ganda na. Like sa likod, babe. Okay. Short lagi. Ulit guys, kasi na short. Short.
So, advertise muna. Ang salon namin ay Zel Salon. Digos. May branch kami sa Digos, 2. At sa Kidapawan, isa. Yan yung pupuntahan natin ngayon. So, ay, advertise ba? Advertise muna. So, yun na. Yun na yung good news. So, ngayon, ito yung problema. Siyempre, may good news na yan na hindi na good news. Ito yung problema natin ngayon. Yung presyo ng papa-assume sa atin is halagang 500. 500 daw. Tapos, nakita ko kasi yung post niya last year pa, 600 yon. Tapos ngayon, pinababa niya ng 500. Tapos, nakita ko kanina is 350 na lang daw. Ngayon, kung ikaw yung tatanungin ko, ikaw, kung nandyan ka ngayon, siyempre, damay-damay na to. Diyan ka na. Oh. Kung ikaw yung tatanungin ko, bilang isang negosyante or hindi ka man negosyante dyan, bahala ka dyan. Kunin ko ba yung assume na yon? Kukunin ko ba yung pwesto na yon? Bilang ikaw na nanonood dyan, kung nanonood ka man, kukunin ko ba, assumein ko ba yung pwesto na yon sa halagang ganong presyo? Comment ka. So, tuloy natin. Yun yung problema ko. 350 daw yung pa-assume niya. At sinabi niya na yung totoo daw is kasi nag-chat ako na ako may salon din kaming business, tapos titingnan ko kung magkano yung presyohan yan, kung sakto ba doon sa pina-assume na price. So sabi niya, kwenta na namin sir, nasa mga 500 to. Yun yung sabi niya. Tapos bukas check natin kung kaya ba natin yung presyo. At ang problema pala, nakalimutan ko. Ang problema, eto na yung problema na. Ang problema ngayon, Arvin Orubia. Ang problema, wala tayong pera. Walang pera kasi, ang dapat naman kasi talaga mangyari ngayon, 6 months pa natin magbukas ng branch. Diba? Yun yung goal natin, yun yung challenge natin. 6 months. Oh. Ngayon, may magandang opportunity. May magandang opportunity. Oportunidad. May magandang pagkakataon. Wow, ito na yata yung sign. Kasi last year pa naman siya nag-post. Pero hindi pa nabenta. Ewan ko kung anong problema. Baka masyadong mataas yung presyo o masyadong pangit yung area. Malalaman natin bukas. So ngayon, wala tayong pera. Anong gagawin natin ngayon? Ang nakikita kong option dito, ang mga maaaring gawin ko, mag-loan sa bangko ng mga 300,000 ganyan. Sang-ayon ka ba? Kasi kung sasang-ayon ka, mag-comment ka mamaya, damay ka pag nagka-problema. Kasi nakasalalay sa comment mo ang mangyayari ngayon. So damay ka. Pag nagkataon, meron akong karapatan na singilin ka, ano? Tumulong kang magbayad kung sakali. So, ito yung una kong option, no? Una kong gagawin. Mag-loan kami ng mga 300. Pero, may problema pa rin. May problema pa rin dyan. Bakit? Walang magpapaload? Hindi. Meron tayong magpapaload. Pwede na tayong mag-loan. Ngayon, ang problema, ang dami na naming loan. Kakabaliw. Nagkakaaliw. Tapos yung mic ko naka-off pala. Wow. So, ang dami na naming loan. check ko kung kaya pa ba naming magdagdag ng sakit ng ulo. Kaya pa ba naming isa pang sakit ng ulo, kasi marami na yung sakit ng ulo namin. Check ko mamaya, no? Kung kaya naming mag-loan. Kung 300 siguro, magma-monthly yan. Kung 2 years, siguro nasa mga 20. Ganyan. Tapos mayroon pa kaming utang na sasakyan. Meron pa kaming loan doon sa renovation. Meron pa kaming home credit. Mapagalitan ka ni Arvin yan. Baka mapagalitan tayo ni Boss Arvin, ha? Boss Arvin, comment ka kung nanonood ka man. Yan yung ano. At pangalawang option natin, ito kasi na-experience namin nung nag-assume kami ng pangalawang branch. Nung pangalawang branch namin na salon, yan sa May Digos.
sa salon. Wala rin kaming pera. So, paano namin na-assume? Yan yung mga hindi ko sasabihin. Hindi. Paano namin na-assume? Ang pa-assume niya noon is, magkano yun? 250 ba yun? Mga ganon. Hindi ko na naalala. Mga matagal na yun, mga 2 years na rin. Pa-assume niya ganon. So, gustong-gusto namin yung pwesto. Yan na yung inaabangan namin lagi. Ngayon, wala rin kaming pera noon. Ang pera namin noon is nasa 100 lang yata 100 pa yun ha. Tapos wala nang natira. Talagang ubos, limas yung 100 namin. Ngayon, kinuha namin yon. At ganun siya kasakit sa ulo pag ikaw yung negosyanteng yung pang buffer ba sa English yan? Pang emergency fund mo, magpagkaletse-letse man, inawala, grabe talaga. Ako, experience na ko yan 2 beses na pala kasi nung branch day namin sa Kinapawan. So, yan yung mga disadvantage, no? Pag naubos yung susugal, kaya ikaw gusto mong maranasan yung naranasan ko, gawin mo rin. Ubusin mo yung pang emergency fund mo. Wala ka lang pang gagamitin kung sakaling tatagilid yung business, di ba? Wala ka ng perang mabubunot. Pero meron naman kaming motor na halagang 50 mil, pwede ko yung ibenta. Yan yung option ko. At ito yung pangalawang option. Pwede kong, ayaw lang natin mag-overtake dito, tayo sa likuran para maganda. Meron kasi nakauna sa akin na sasakyan para hindi tayo ma-stress, no? So, dito lang tayo. Meron kasing pangalawang option na pwede kong gawin is maaari naman ako makautang. Halimbawa, makautang lang ako ng 100,000 at yung kulang, halimbawa 350, halimbawa ganon. Yung kulang na 250 is gawin nating installment, hulugan. Magandang technique, no? Oo, yan yung ginawa namin doon sa pangalawa naming inassume. Ganyang diskarte din, nag-down lang kami at yung may-ari, kinausap namin. So, verbal na nga lang yung usapan namin. Nagtiwala naman sa amin kasi sikat na vlogger ba naman na yung kausap niya? Jeff Cinco, di ba? Shout out. Hindi, kakilala din namin yung Pero, pag matinong negosyante naman, kaya naman pag-usapan yan. Magaling tayo manloko Ay, manloko! Magkipag-usap. Magaling tayo magkipag-usap. Magaling tayo sa ganyan. Pag-usap sa ibang negosyante. Tsaka pwede rin may asset investment or maring magandang technique, no, na ipaparamdam ko sa kanya na ikaw yung tutulungan ko dito, ma'am. Demonyo tawag. Ikaw yung tutulungan ko kasi nahihirapan ka ng i-manage ang iyong negosyo. Kaya narito si Jeff Cinco handang umalalay sa iyo. Advance lang ng 100,000. Ganon. Aray natin gamitin yun. Iwan ko kung gagana yun. Kasi kailangan niya na yatang bitawan kasi sabi niya, ang hirap daw i-manage pag malayo yung business. Lalo na sa salon, mahirap. Totoo naman talaga. Kaya naniniwala ako sa kanya. At sa ganung problema niya, dahil ang quality daw ay masisira. Di ba? Hindi daw mamimaintain ang quality. Ay ma'am, ako ang hinahanap mong kasagutan. So yan yung pangalawang option na ginawa namin doon sa ayan din yung ginamit namin doon sa pangalawang branch namin. Nag-installment kami ng 4 months man, no? 4 months. Hindi, 4 months yata. Ako lang isabi. Antay mga yun. Nag-installment kami ng 4 months. 4 months yung in-install namin. So, sa loob ng 4 na buwan, binayaran namin yung kulang na 150, 20 nga lang minsan 20, minsan 30, minsan 50, ganun lang. Umabot pa yun ng 5 months, basta may nakahulog ka lang. At least, may paliwanag mo rin sa kliyente sa may-ari na, at least ma'am, hindi na masakit yung ulo mo. Tapos, kung ganito pa, halimbawa, ayaw niya kasi baka iwanan lang siya, marinin kaming magpagawa ng agreement na kailangan kong bayaran yon sa loob ng 3 months, di ba?
pangatlong option ko yan. Dapat anuhin natin. Ma'am, ganito yung gagawin natin. Magda-down ako sa'yo ng ganitong halaga. Tapos yung natitira, ma'am, is monthly ko babayaran sa'yo sa loob ng 3 months or 5 months pang lumagpas man. Ngayon, pag hindi ko nabayaran sa loob ng 6 months, yung aking kulang balanse sa aking inassume sa inyo, ang kumpanya ay mababalik. Maibabalik ko sa inyo ng buo. Magandang teknik ninyo, no? May assurance din siya. Yan lang yung mga naisip ko ngayon habang papunta kami ng Kinabawan. So, kung meron ka pang magandang option dyan, kasi ito na. Tsaka tinitingnan ko yung area sa Google Maps lang din. Maganda yung area. Nasa busy na area talaga siya. Pero kung may maisa-suggest ka dyan, yung magandang suggestion, no? Comment ka lang at tingnan natin kung maganda nga ba yan or ito yung pang-apat na option. Meron palang pang-apat na option. Ngayon ko lang naisip, guys. Sorry naman. Ngayon, nanonood ka ngayon. Demonyo eh. Ngayon, bilang ikaw ay nanonood, baka magkaibigan naman tayo. Pautangin mo ako. Pautangin mo ako. Sikat na vlogger ako at mabuting negosyante. Baka maaari kang magpautang sa akin ng 100. Sabi nga nung kwento ko lang sa inyo. Dati sikat pa yung networking. Power! Na may nag-invite sa akin na sumali sa isang networking company. Matagal na yun 2010 yata. Mga 12 o mga ganyan. Tapos, sabi ko wala akong pera. Yung yun dati 5,000 yata yung yung capital, ang unang capital mo. Bigyan ka ng produkto, tapos nahalagang 5,000 rin. So hindi ka rin daw nabudol. Pero totoo lang nabudol yun. automatic benta sila doon ng halagang 5,000. Ang sabi niya sa akin, ikaw ba ay handang pumasok sa ganitong kalokohan? Ganitong kumpanya? Yes sir. Tutulungan ka namin, pero dapat tulungan mo rin yung sarili mo. Ganyan yan yes po. So ano po bang may tutulong ko? Wala akong sir magkano ba yung capital? Paano yun? Mga 5,000 siguro yun. Sabi niya, sir, wala akong 5,000 pero gustong gusto ko talaga. May pilosopo tayo noon baka pwedeng ganito na lang sir. Ikaw lang muna magbayad yan at babayaran ko na lang din sa iyo, at least nakatulong ka pa sa akin. Diba nga nakapag-start ng business ko, no? Sarili mong business ko, no? So, sabi ko sa kanya, sabi niya, ay, hindi pwede. Dapat pera mo. Marunong, matalino din. Sabi ko, wala akong sir Hindi, mangutang ka na lang. Sabi niya, inutusan pa akong mangutang para makuha yung komisyon. Sabi niya, mangutang ka na lang. Walang ganong magpapautang yan sir, sa laki ba naman ng 4,000 tapos ganun, 5,000. Sabi niya ganito, binigyan pa ako ng solusyon, guys. Meron kang kaibigan, marami kang kaibigan, ilang daan ba yan, ilang libo, siguro mga 1,000 o kung sa Facebook basihan, pero pag sa personal mga 100 ganyan. 100 yung kaibigan mo. Ngayon, i-chat mo na mangutang ka ng tig 50. Sakto ba? 50. Tama, no? Di ba? Sakto, 5. Sa 100 na yan, utangan mo yan ng tig 50. 5,000 na yan. Ganyan kagaling yun. Magsalita sila. Tapos sabi ko, putik kamay. Kung isipin mo, konti lang talaga. Mayroon talaga magpaperam siya ng 50, di ba, no? O 100 sa 100. Tama naman.
Pangit nga lang yung business nila. Power. Power. Oh, at ito yung gagawin natin pang-apat na option. Ito yung nakikita ko mga dahilan, no? Option, ayan. Una, pang-apat, balik tayo sa una. Una, mangutang sa bangko. Pangalawa, ano yung pangalawa? Kalimutan ko yung pangalawa eh. Pangalawa is utangan siya, ay mag-down lang ng 100,000 pero yung 100 is utangin pa rin sa bangko. Tapos yung matitira is installment. At pangatlo, mag-down ng 100, mangutang sa bangko, mag-down ng 100. Halos same lang naman pala yun ah. Tapos magbigay ng kontrata na pag hindi ko nabayaran sa loob ng ganitong buwan is mababalik yung business niya. May kita pa siya sa akin. Ganda, no? At pang-apat, ito yung tulungan. Tulungan tayo bilang mabuting negosyante. Ayos naman ako magbayad. Ano din naman, 'di ba? Nakakatulong ka na. Natulungan mo pa ako, natulungan pa natin yung kumpanya na makuha natin, maisalba, no? Ganun yung mga plano. So, yun lang yung mga maibahagi ko ngayong araw na to. So, diretso na tayo. Papunta tayo ng Kidapawan. Ang masasabi ko lang sa pagnenegosyo is kailangan mo mag-take ng risk talaga. Pero, kung matagal ka na sa mundong yan, kung ilang beses mo na yung ginagawa, basic lang sa'yo yan. So, mapagdidesisyonan to mamaya siguro or bukas update ko kayo kung ano yung gagawin natin. Kasi ang sabi ko doon sa may-ari is baka bukas is pupuntahan ko yung area na yun. I-check ko lang kasi matagal naman kaming naghanap ng pwesto doon. Matagal na kaming gustong pumunta sa area na yon, no? So baka lang pumunta kami bukas para ma-check yung area. Check lang muna at bahala na yung susunod. Basta magdesisyon lang muna tayo ngayon ng check. Kasi ang pagdinegosyo ay isang malaking kalokohan. Kalokohan. Isang malaking responsibilidad, sabi ng asawa ko. Dito siya sa tabi, oh. Yun yung makita. Hi! Good morning everyone! Papunta po kaming Kidapawan at today po kung malapit po kayo dyan, bumisita na po kayo sa lahat ng ating branch. We have Digos, Lapu-Lapu Extension beside Pastil near MCOR and Rizal Avenue fronting LYR. Today is Sunday, so meron tayong branch visit na gagawin dyan sa Kidapawan, Datu Incal Street, Marasigan Building beside Rose Bake Shop. Huwag po kayong mag-alala dahil ang lahat ng ating branches ay siguradong nandyan ang quality at same service ng Zell Salon. May papangako naming safe ang inyong buhok pag bumisita kayo sa Zell Salon, Digos and Kidapawan. Ayan, trabaho muna ako guys, nagre-reply. At baka may malita, no? At soon, baka may malita branch. Tingnan natin kung hindi naman natin pwedeng alisin ang posibilidad na pwede tayong mag-branch doon. Kasi alam ko marami din akong client na nag-request dyan sa Malita. Shout out sa inyo Malita ko na mga kliyente, mga business owners dyan. Naghahanap din daw sila ng mga best salon dyan pero wala daw silang makita. Pumupunta pa sila dito sa Digos. So baka ito na ang panahon para mag-branch kami dyan. Bukas baka pupunta kaming Malita. Check natin yung area kung papasa sa atin. Siyempre, ano nga ba yung mga basihan bago tayo magkaroon ng branch? Una, yung pera. Pero pangalawa, tama ba yung location? Ilang years na bang nag-ooperate? So, isa yun sa mga i-consider natin once na mag-assume tayo ng business. Ano ba yung previous? Saan ba siya? Nasa city ba siya? Basta yun na yun. Yun yung mga sort of ideas na pwede kong i-share sa inyo pag once na gusto nyong mag-assume ng business. So, yan. Update ko lang po kayo or si Jeff bukas kung ano yung mga gagawin namin. Yun. Sana may magpautang. Charot. Okay, yan lang po for today. Balik ko po kay Jeff. Bye-bye. So, yun na nga.
Kasi mga boss, no, narinig nyo naman, kung may magpautang, baka lang kikinig ka, pabibingi-bingihan ka lang, mabingi ka niyan. Baka, ang pagnenegosyo ay isang malaking desisyon talaga. Mahirap na desisyon at malaking responsibilidad. Kasi, mga boss, nagkamali ka lang ng tapak dyan, delikado yung buong kumpanya. So, kailangan maganda yung ano mo talaga. Pag-desisyon mo, dapat titingnan mo lahat ng pero sugal din, no? Sumugal ka rin. Huwag ka namang tatanga-tanga dyan. Ayaw mo namang sumugal. Ganyan lang. So, tapusin ko lang tong video na to kasi mag-live ako saglit. May maganda ako naisip diba? At yan lang muna. At isa sa paniniwalaan ko mga boss na ang pagnenegosyo ay para siyang pag-aaral, no? Na araw-araw marami kang problema, may solusyon tayo dyan, syempre sa bawat problema, pero dapat meron tayong matutunan at makita natin yung mga positibong bagay na nangyari o na naganap sa buhay mo, sa negosyo mo. Ano ba ang positibo dyan? Kailangan mo makita na meron kang matutunan dyan. Kasi magkasama yan ang buhay at pagnenegosyo ay magkasabay lang yan sila. Kaya bye-bye, adios mga amigo, trabaho pa tayo. Ako si Jeff Singko nagsasabing kumbati mga boss at huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko nagsasabing kumbati, Vermi, bye-bye, trabaho pa tayo.